Praise the Lord. Mayong gabi sa tanan. So, naan sa ta karon aron pagtuon sa pulong sa Ginoo, din kita kat-on usab o Trinity ta sa mga butang nga angay nato nga masabtan, no? Inaagi sa pulong sa Ginoo nga diin atong ginabuhat diha sa ato nga mga kasimbahanan o tigumanan. Ngining kagabion mag-iskuta rason ngano nga kinahanglan nga moadto kita sa ato nga mga simbahan, ato mga tigumanan. But before ta nga mo proceed, magampo sa ta with dukotong ulo. Yes, lang itong kamahan. Nagadahi kami kanimo, Lord. Give you praise, all glory and honor, Father God. Lord, imo lamang, Father God, tanan kong himaya. Wala mi amo, Ginoo. Busa ning kagabion, padayon kami tugyan. Gini nga mo blaton, Father God. Pagtuon sa imong pulong, Ginoo, ngayon ikaw magapadayag sa imong pulong sa matag usa sa pinakasayon nga pamaagi, Father God. Din masabtan namo, Ginoo, ang imong katuyuan sa amo nga mga kinabuhi, Father God. Bisan pa man sa mga butang nga among ginapamuhat o angay pagabuhaton, Lord, kadiin mahimong tataw kanamo, Father God, nga tanan mo paghago, dili kadi mo labay ang kawang, Father God. Busa dining kagabion among ginatugyan kanimo kining pagtuon sa mga butang nga angay ng mahibaluan ngano nga kami mag-attend yun diha sa simbahan, Father God. O salamat, Lord, kadi ikaw nag-aabli sa mga salabutan sa matag usa, Ginoo, nga masabatan namo ang pamaagi nimo, Father God, imong pulong sa pinakasin nga pamaagi, Father God. Busa amo lamang ginatugyan kanimo ang tanan karon lamang sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sumkosa, maayong gabi maigsoon. Niining kagabion karon, maiskuta ay reasons why people must go to church, no? Nganong kinahanglan nga moadto ta sa atong mga tigumanan. Now, in Hebrews chapter 10, verse 25, kiskot siya na igsoon, Hebrews 10:25, ingon siya nga, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see that the days approaching, no? We need to exhort one another, no? So man lang ingon siya nga ayaw ninyo wag tanga ang nabatasan nga sa panagtigom sama sa ginabuhat sa uban, kay ini kita magadinasigay samtang kita nagakita nga hapit na gyud ang pagbalik sa ato nga Ginoo, no? So mananaalin ni pagdasig ison nga mapil kita og mga panagtigom. Then ingon sa in the book of Psalms, sa Salmo 122, Psalm 122, sa verse 1, ingon siya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So, hindi nagapakita unsa di ay ang ato nga panagtigom o unsa sad ka importante ang atong tigumanan, no? So, timan-an nato nga the word church, no, it refers to any place of worship, no, erected in the name of the Lord. So, in the book of Psalms, nag-isquote siya the church as the temple or the house of God. Amen? No? So, house of God. So, mana nga dito sa Mark chapter 11, diskutan na diha sa Mark 11, akong basahon sa 11:16, ingon siya nga, and would not suffer that any man should carry vessel to the temple. And he taught, saying unto thee, is it not written that my house shall be called of all nations the house of prayer, no? So mo ni giskot sila sa templo, sa structure, no? And then ang ato sad kuno the church mo ni kita nga lawas ni Kristo Jesus, adiin mga katawhan ni siya. Mo ni siya gitawag og simbahan sa Ginoo, ang dwelling place sa Ginoo. Maningon nga asa gani na hiusa pag daig o pagsimba ang mga tawhan sa Ginoo, naa siya na nagauban nato. Maningon siya where 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of thee. Amen?
So kita nagtigom ta naman tayo gitawag og mga tigumanan. So in the Old Testament, is called the temple, means the temple also is a house of God and the house of prayer. So unya ang mga tawhan itawag siya og simbahan, no? The church, no? Simbahan. Natiin anha sa diha mo dwell ang presensya sa Ginoo. So asa nga dapit kita magakatigom nahimo kita nga simbahan sa Ginoo. O ang dapit nga atong tigumanan, no, is also considered as the house of God, and it is the house of prayer, no? Balay alam po anan. Amen, no? So mo na nga na ay mga rason dinhi. I'll just give you 7 reasons why people must go to church, no? Ngano ang tao kinahanglan gyud nga moadto sa simbahan. Amen, no? Isa unsa pa ang inyong structure, no? Importante gid kaayo nga mo apil mo malagtigom ta diha gyud sa ato mga kasimbahanan. Okay, so sinsya na wala ang signal, okay? So, una, nagisgot diha nga kinahanglan nga nganong madto ta sa simbahan, no? Madto ta sa atong tigumanan kay dito sa ato nga tigumanan, no? Ingon diha nga we go to church to pray and worship. So mao gini usa ka rason ngano ang mga tawo moadto sila simbahan, no? No, bisan sa ubang mga relihiyon, no? They go to church to pray and worship God. So kita usab gitigaan ta og kagayunan nga diha sa simbahan makapilta og panagtigom sa simbahan diha ta makasimba og makadaig sa Ginoo igsoon. But remember that ang pag-ampo, of course, worshiping and praying of God should not be limited within the four walls of the church. So ang pag-ampo, mga pagsimba, pagdaig sa Ginoo, di na ingon nga limitado lang po diha sa four corners sa imo nga simbahan, no? Because God is in a place and at any time. Amen, no? So ang Ginoo bisan asa man na siya, is the omnipresent God, no? Yeah, anytime na ang Ginoo. But nevertheless, man must not neglect to go to church. So dili kita nato i-neglect nga moadto kita og simbahan to pray and to worship God. Especially diha sa mga dapit nga gidesignate asa ta magtigom og sa adlaw nga kita mga katigom. Mato sa akong ingon kaniya sa Hebrews chapter 10 verse 25 ningon gid ang pulong sa Ginoo ayaw gid niyo tanga ang batasan, no? Nga naanda na, no? Nga sa mga panagtigom. Ilabi na karon nga nakaibalo kita nga hapit na mobalik ang atong Ginoo. So simba kita. Amen. No, let's go to church. Ikaduha, ingon sila igsoon, we go to church to fellowship with God and with one another as the people of God. So mo ni siya usa ka butang ba no nga nindot kaayo ato nga masinati sa diha nga kita maga apil og mga panagtigom, no? So diin sa panagtigom isip mga katawhan sa Ginoo, magka-fellowship ta sa Ginoo, and then magka-fellowship sa ta sa matag usa, no? Membro sa simbahan. So mo ni siya usa ka butang nga diin diri nga one of the greatest ways to strengthen our faith and relationship with God is going to church, no? So man ingon diya not forsaking the assembling of ourselves together, no? Mana siya ang ingon digson not forsaking, so dili kalimtan. So gani usa ka butang sa ako gid nga experience nga kuan ba nga sa diha nga moadto ka sa simbahan, kada bang unsa imong bation kana makalamano ka sa imong isig ka magtutuo, no? So unsa may imong feeling, unsa may ma-feel nimo nga bisa ka na lang kanang makalamano gani, no? Shake na maka-shake, di ba? They something og lang gahom ba, no? Nga makapatandog sa imong kasing-kasing nga malipay ka, no? Ito usay unsa na siya, no? Manay gikuan sa Ginoo ba nga sa ato lang kaugalingon importante kay na igsuon gud, no? Kaning atong mga emotion ba, no? Atong emotion importante kani siya nga
kanang ganing ma-ignited ganita, no? Kay dili na to ikalimod nga ang kalibutan karon mani usa ka butang nga naka-cause o kanabang even pag-destroy sa ilang nga body, sa ilang kinabuhi, no? Nga tungod sa ka-busy sa tao kanabang ka tawag nila kanang overwork o unsa na ang termino diha nga kanabang daghang mga nasakit tungod sa gitawag nila og stress, no? Tungod sa stress, di ba? Grabe, no? And then usa lang gikin ana nga kanabang maka sinati ka nga naay tao nga mulamano nimo, no? Bisa paglamano lang, di ba? Unsa may mong feeling? Mas mababat nimo, di ba? Lipay ka, di ba? Magkuang ka. Mura ka nang mabuhi ang imong espiritu ba, no? So usa na kabutang simple na kay na. Kada akong kanyo nga simple kay pero it is powerful, no? Kanang maghimamat ka sa imong isig ka magtotoo. Gani in the book of Acts chapter 2, in the book of Acts chapter 2, sa verse 42 to 47, yung basahon animo diya. Unsa may nitabo ang mga disciples nagtigom sila, no? House to house, di naminaw sila sa pulong sa Ginoo sa mga disciples. Unya nag-breaking of bread sila, no? Nag-communion sila house to house. So man na ilang trabaho, no? Ang ilang ina nga fellowship ba. Pero og imong obserbaran ang ilang kahimtang igsoon unsa may ilang sitwasyon, di ba? Ang milagro nagakaabot sa ilang nga pundok, di ba? Pila man ang gidugang sa Ginoo nila kada adlaw. More than 3,000, at least 3,000 people a day, no? Ilang na save. Grabe kaayo. Unya milagro pod, no, nga naay mga panahon nga mga believers nagtigom sila, nagampo sila sa panahon nga si Pedro na priso uban ni Silas sa nitabo. Naabli ang karsil, no? Milagro ba, no? So man nga ang ato dihay sa mga panagtigom dako kay siya og kahimuan, no? Both spiritual even physical diha sa mga disciples mo to nga kung imo tun-an the book of Acts, ang mga disciples they heal the sick, di ba? Nag-ayos ng mga sakiton. Unsa may nag-back up ato? Ang back up ato katong fellowship sa mga believers nga nag-ampo para nila samtang sila naglakaw. Amen. Mao to nga in Psalms 133 verse 1 unsa ingon din sa Salmos 133, behold how pleasant it is for brethren that dwells together in unity. Indot kaayo ang mga katauhan sa Ginoo nga kuan kanang mga magahiusa, no? Mura siya og kanang anointing ba, no? Nga ni dagayday ka sa ulo ni aron ngadto siyang kuan pungot. So ang kanang anointing it means empowerment na diha ang kuan diha sa Ginoo, approval, and then the empowerment na ang gahom sa Ginoo nagapamuhat. Kay mamo to ingon ang pulong sa Ginoo, where 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of thee. And then ingon ang pulong sa Ginoo, for where the presence of the Lord, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Asa ganina ang Espiritu sa Ginoo na ang kagawasan. So, naon nimo, murag physical lang siya nga panagtigom, pero lahi ni atong panagtigom. Tungod kay ang atong panagtigom, naa siya kanang gahom nga nasinati sa matag usa. Naa sa epekto, unlike before nga nigsuod nimo og nigawas nimo, same ra gyapon. Unsa ka pagsulod, pagawas, murag mao lang gyapon ba, walay nahitabo. Pero karon, sa atin nimo nga pagsulod nimo sa simbahan, no? Naa dayon pagsulod lang nimo, lang paghimamat nimo, naa ni welcome nimo, murag na-unload dayon ang imong nga burden ba, no? Ang imong kabugaton murag na kuan dayon, no? So mana nga usa na siya karason ngano nga importante kaayo nga ang mga katawhan sa Ginoo nga musimba kita, no? Maadto kita sa matigumanan, no? Kay di lang maka fellowship ta sa Ginoo, no? Maka fellowship sa ta sa matag usa nato ka mga isig ka magtotoo. Amen, no? So mana nga encourage kita nga moapil kita og mga panagtigom. Amen, no? So mana nga ingon dinhi nga ikatuhalong rason siya nga, we go to church to unload our burden to God, no? Matingan na pulong sa Ginoo sa Matthew, kadtong gikapuyan, di ba? O duol kamo kanako, kadtong kamong gikapuyan, kamong gibugatan, di ba? Kaya ko tigaan ta mo og gaan nga palas unon. Amen.
no, tigaan ta niya og palas-unon. Mana nga kung atong natun-an ng Biblia igsoon, in the Old Testament there was a woman called Hannah. Amen, no? Natong babae nga ginganan og Hannah ba. Si Hannah, usa ni siya ka babae nga ingon dito sa ang termino diha sa Bible, he was a barren, no? Ano mabalo. Kanang tawag ba nang dili siya makaanak. Usa ka babae nga dili makaanak, no? O dili siya byuda. Dili usa siya ka babae nga dili siya makaanak, no? Apan unsay iyang gibuhat, no? He went to the temple to pray and to unload her burden before God, no? So ang iyang gibuhat adto sa templo, ampo siya ngadto nya iyang gitugyan niya sa Ginoo ang iyang mga yangungo, iyang kabukaton kay dili man basta-basta ang iyang sitwasyon. Kay sa ilang kuan sa ilang panahon at their time ang usa ka babae kung dili ka nga mga anak, no, considered ka nga dili ka kanaban, you're not blessed during that time, no? Kay ang bata sa kaniadto is called blessing magina siya, no? So daghang bata, daghang blessing panalangin, no? Unlike today ba nga daghang bata, daghang kay ati manunon, no? So in the Old Testament, ang bata is a sign of God's blessing gina siya. Pero si Hannah, wala siya anak, no? So nag-uol siya, permi siyang mag-uol kay wala man, wala siya anak niya. Magtapok ang mga babae, sungog kanon siya nga, oy, usam ka, kumusta man ka? Nanaki anak, no? Tingali ka nang ug sa ato pang panahon mag-reunion ba, no? O reunion ng mga kabats nimo niya, oy, kumusta man ka? O pila na may mo anak? Si Hannah, naa niya ang kabukaton kay wala gid siya anak. So it means she is unfruitful. So wala siya magapamunga. So mao to nga unsay ang gibuhat adto siya sa templo, ampo siya ngadto. Unya iyang gi-unload, iyang gitugyan ang iyang mga kabukaton ngadto sa Ginoo, no? Masugyan niya unsay mga pagsaway sa mga tao niya, no? So man iyang gibuhat adto sa templo, pray and then unload her burden. So man usab kita sa akong ingon ninyo gisuon, sa pagsulod pa lang gina nato sa tigumanan, pag welcome pa lang gina nato dito, ang imong kabukaton nakuhaan na. Amen, nakuhaan na. Wala nga kung ato lang yun nga itugyan sa Ginoo ang atong kanang personal ato nga kung ba, no? Kay I know naibaw man ang Ginoo sa atong mga kabuhaton. Pero sa Ginoo nga sa atong kaugalingon ato ginang itugyan niya, i-surrender niya, no? So mo to nga sama ni Hannah, no? Without limit, no? Imo nang tun-an kaniyang life ba, no? Hilak niya siya ngadto. Surrender siya ngadto. Mo yung gibati Lord, no? And then ang naitabo ang Ginoo nakita niya nga naghilak si Hannah, no? Kani tingnan ang pulong sa Ginoo nga I will turn your mourning into dancing. So ang imong kagul-anan ilisan na nako siya og kalipay. Amen, no? So mao to nitabo di Hannah. Si Hannah gigrant sa Ginoo ang gidesire sa iya nga kasing-kasing. Amen, no? Unya nalamkon siya og ang iyang anak mao to ngitawag og si Samuel. So mo ang high priest, no, ang pari ano nga kuan ato nga time nila ni David. Okay, no? So mana nga si Hannah unsa iyang gibuhat dito sa simbahan, iyang gi-unload ang iyang burden. Kita usab pag diha nato sa simbahan, no? Diha nga mag-worship ta sa Ginoo, no? Man nga we must also learn to spend our time nga atong i-surrender atong kaugalingon diha sa Ginoo. Nga diin kung mahimo, do not be self-conscious kay na may uban nga adlok silang mohilak, mao silang mohilak, no? O unsay kuno sa tapad niya, no? So ang ato diha nga i-surrender lang sa Ginoo. Yeah, ay sa palapiigot og nang kuan ba nang magwala ka. Mag-unsa imong gikuan pero at least ang imong pagabuhaton as you lift your hands to God, lifting hands to God is a sign of surrender na siya, no? Surrender na siya sa Ginoo. Muna nga kung mubayaw kas imong kamot, no? Ayaw pagbayaw-bayaw nga bayaw ni kanta lang ka kun dili. Lagi bayaw nimo imong kamot, i-surrender nimo ang kagalingon sa Ginoo. Even ang imong mga kabugaton, i-surrender sa Ginoo. Let yourself go. Let it go. Di ba? Ma-feel nimo nga ang imong puti gaan na kay ka, no? Magmugaan na din. Sometimes kasuway mo na kanang nigbuka nimo sa imong mata. Tuwa lang kagatubang sa luyo. So, tuwa lang kagatubang sa haligi.
Di ba? Na time ana ba nga wala na kakibaho ba. Kaya nga naman tungod kay ang imong kaugaling imo manggilit go nga diin makasinati ka sa presensya sa Ginoo. No? And then pangtan-on na nimo kanang mga tawo nga perting hilak diha sa region niyo, ni human silang bation. Gaan kay ang ilang gibati. Amen. Gaan kuno kayo ma-relieve gyud sila igsoon. Amen, no? So, wala nga usbon ako si Hannah in first Samuel, no? Imo nang mabasa sa chapter 9 sa 20 nga ingana ang iyang gibuhat unsa ka importante para ni Hannah sa diha nga makaadto siya sa templo sa Ginoo, no? So ang iyang gibuhat igsoon gisurrender niya ang iyang makabugaton. Gisulti niya ang iyang kabugaton sa Ginoo, no? Mabot na ingon ang pulong sa Ginoo igsoon ingon siya diha sa Hebrews isa nga the Lord said, "Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not." Amen. Nabata mga tawhan sa Ginoo, no? Mana nga diha pud sa Matthew chapter 7. Okay. In Matthew chapter 7, giskot sa diha igsoon. Okay. Sa Matthew City, ingon sa dinhi sa verse 7 to 8. Okay. Ingon siya, pangayo kamo ug kamo paghatagan. Pangita kamo ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo ug kamo pagaablihan. Kay ang tanan kadto nga nagapangayo makadawat ug ang nagapangita makakaplag. Ug ang nagapanuktok pagaablihan. Amen, no? So mani nga sa diha nga mo simba ka, no? Nagagad lagi nimo. Amen, no? Kung maadto ka simba ka nga magbarog ka kadto, mag-observe ka sa mga tao, para sa limit mahimo nimo. Mo ni maabot nimo magkuha ka kanang observer ka. Pero kung mingani nga kung ang imong masabtan nga sa diha nga naa presensya sa Ginoo, naa diha presensya sa Ginoo nga kuan igsoon nagapamuhat nga diin pwede kang mo unload, pwede kang mutugyan sa Ginoo, no? Unsay imong pangayoon, unsay imong i-desire, i-grant na siya sa Ginoo. Ihatag na siya sa Ginoo. So dili na siya ingon nga masayang ang imo nga panahon sa imo nga pagsimba. Kaya nga naman, labi na nimo, labi na sa uban nga kausar gid makasimba sa usa ka semana, no? Ano may mga itawag og Sunday Christians lang, no? Nga makasimba ra gyud nang kuan. Mabinta ng uban kay makahimo sila, maka-appeal pa og midweek fellowship, no? Maka-appeal pag mga adult activities, mga prayer meetings, appeal Bible study, no? So naay pa yung mga kalihukan nga ilang maapilan ba. Ya kita kanang ba mga Kristiyano nga Domingo ra unya di pa gyud mutugyan sa ilang kaugalingon diya sa Ginoo. So man tabo alkansi kita, no? So mabita nga bintaha ta natay Bible fellowship. Man nga kung imo tan-awon ang life sa mga disciples, unsa man ilang gibuhat? Nagtigom to sila kada adlaw. Og sa kada adlaw nilang panagtigom, unsa nitabo? In Acts chapter 2, kawa ba sila tabo igsoon? Ingon dito nga walay kabus nila. How come? No? Mana nga naay uban nga gitat sa Ginoo na nagipamligya ilang mga gamit ipihatag ngadto sa wala. Nagambitay sila sa unsay naa nila. Unya dito ingon nila walay nagaplagang kabus. No? So maayo ang ilang kinabuhi bisan kada adlaw silang tigom. You know? Sa una si kadlaw tigom watay trabaho mahimo na. Watay kaon. But di ba igsoon in the book of Psalms ingon dito nga mas makadato ang panalangin sa Ginoo kaysa imong paningkamot. Imagine that. No? So paningkamot ng trabaho mo kita, no? Kaya mo sa tanaw mo ito sa Ecclesiastes nga nang pulong sa Ginoo, ang mga makasasala gipatrabaho sa Ginoo karon ang bahandi sa kalibutan ihatag ngadto sa mga matarong. No? So man ang kuan diha. Ako magpasabot nga kita din ang tamo trabaho. Ang ato diha ba nga kung gayna nato ang Ginoo, if you are faithful to God, God is also faithful to us. Man so man nakita no ba sa the early Christian church ba? No? Nga the God they serve is the same God that we serve. Mao man to ang Ginoo nga ilang gara-gara, di ba? Parehas sa ato Pero the way they serve God, nakita nga ang Ginoo maayo sa ilang kinabuhi, milagro, di ba? Miracles nagapangitabo. So ang ila lang ato nga they lay down all their burdens ngadto sa Ginoo. Amen? No sa ilang nga time, grabe bito ang persecution ato nga time pud,
no? So mo to lang gibuhat kada adlaw. Nya kita kada Domingo ra ta, no? So kansi ta nila. Ang ato nga if you have time, take your time, no? Take your time. Make use of the time nga gikuan sa Ginoo ni Maigson na avail sa imo nga kinabuhi. Ayaw usiki. Sabado, Domingo, amen, no? So make use of the time nga diin maka-unload ka diha sa Ginoo. Kay usa ka killer karon sa kalibutan ison stress. Di ba? No, stress usa na siya ka killer karon noon nga killer sa kalibutan. No, ano man ang tao mas stress, bisag doktor pa na stress, no, sakit. Mana ato nga i-unload na to atong mga stress diha sa Ginoo. Ayaw i-unload sa Facebook ang imong stress. Diha sa simbahan, diha sa Ginoo i-unload ang imong gibati. Amen. So mao na siya usa ka pribilehiyo ug mao na hinungdan usab nganong moadto kita diha sa mga tigumanan. Simba kita. Amen. Nice so, no? And then ingon din hipon nga we go to church to show our love and obedience to God. Amen. No? Okay. We go to church to show our love and obedience to God. So the greatest commandment of God is thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy might. Matthew 22 verse 37. No? So mao na the first commandment sa Ginoo to love the Lord thy God with all of thy heart, with all of thy soul, and with all of thy might. No? Higugmaon na to ang Dios. So ano nga i-prioritize na to ang Ginoo sa tong kinabuhi. So wala pinakadako ng rason nga anong simba kita. Anong makig-fellowship kita sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Ay nga naman, no? Kay commandment mo sa Ginoo. Nga una-una na to ang Ginoo, i-priority na to ang Ginoo sa mga kinabuhi. Kaya usay may tabo, kung imong i-prioritize ang Ginoo sa imong kinabuhi igsoon, ikaramang gyapon makaginansya, dili man ang Ginoo malkansi. Kay ingon diha, for God without man is still God, but man without God he is nothing. Amen, no? So man ang ato diha nga we go to church to show our love kadto sa Ginoo. Makita nga ikaw nahigugma sa Ginoo. So timan ini ni simba ta dili tungod sa tao. Amen? No, kay na may uban kay simba kay nagalang kay naasiko di simba dito. Na si uban nga di na mo simba kay napandol ni kuan, no? O na dili sa ganahan sa simbahan. Ang timan ini ni simba ta ang atong gisimba ang Ginoo. Dili tao, dili pastor. Amen, no? So mana nga ang ato diay nga mapakita nato atong gugma ngadto sa Ginoo. So ang Ginoo may atong gisimba. Amen. Sabta na to, no? Mana nga kung naay mga other matters diha nga mo trigger nga magdikan kasimbahon, ayaw gid padalaan na kay man ang Ginoo man, no? Mura ba ingon ka nga na nahiubos man kong pastor kay wa ko wala manuha, no? Nilaman no siya, nilabyan ko ba? Pati na ko mosimba, no? Pero unsa may tabo kitsa may alkansiya na ikaw ra man gyapon, no? Yung man ingon diha nga ang kitsa may imong gisimba dai pastor Ginoo man ang gisimba. So ang ato diha nga nagbuhat ta sa commandment sa Ginoo. In John chapter 14 verse 15 ingon siya nga if you love me keep my commandment. Amen, no? Keep my commandment. So kung higugma ka nako to is you. Ipakita nimo nga higugma ka nako, no? Mabitan na nga naay mga termino ba kadang sa mga love life ingon sila nga you and me against the world. Imagine that, nga? Bisag pag ang kalibutan may nibatok. Oh, pabilin lang gyapon sinigugma anong tawhana, no? So ingana ba man man termino sa kalibutan pero ang termino sa kalibutan igsoon ingon diha nga mausab man ang imong higala, mausab man imong silingan apan ang Dios di gina siyang mausab. So wa binay pagkausab ang atong Ginoo. Walang takos gyud siyang simbahon, takos gyud siyang daygon, takos gyud siya nga alagaran. So mana as part as commandment of God nga atong higugmaon ang Ginoo, sa tibok na to nga kasing-kasing, tibok na to nga kalag, tibok na to nga nahuna, may pakita ni diha sa ato nga pagsimba sa Ginoo. So if you love me, keep my commandment. Amen, no? So we need to keep the commandment of God. So mana siya pinaka rason na siya ngano nga kinahanglan nga musimba kita. So dili usbon ako
dili tao atong gisimba, kundi ang Ginoo, no? And then in the church also, diya sa simbahan, nahimo sad nato na ang simbahan is tawag siya og ganibang kingdom sa Ginoo ba. Nga diin kita gitawag ta og mga workers. Oh, gitawag ta og mga magbubuhat. And then usa gid kabutang nga akong sumbang akong giparugan as a witness to prove gayud nga ang Ginoo faithful sa igsoon. Kanang ingon siya sa Luke ba nga. Ginoo ka for the Lord and ingon siya nga ingon siya nga ingon niya ison nga ayaw kamo kuno kaluya, no? Ingon diri nga in Corinthians ingon siya nga stand firm, let nothing move you, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Di ba? Kasama na, no? In 1 Corinthians 15:58. And then in Luke 10 ingon ning pulong sa Ginoo nga for the laborer is worthy of its hire. No? So, ang magbubuhat kuno, gantihan gina siya, suhulan gina siya sa Ginoo. And then, yung ka nga, asa man ko mo trabaho, aron ko suhulan sa Ginoo. Okay? So, ang simbahan, usa na siya, kaman itawag o workplace para sa Ginoo. Muna siya kompanya sa Ginoo. Nga diin diha, makapakita, dili lang mapakita na to atong gugma sa Ginoo, kundi mapaambit na to ngadto sa uban ang kaayo sa Ginoo sa iyang gibuhat sa imong kinabuhi, mapaambit nimo pinaagi sa pagpagdasig sa uban, pinaagi sa pagpaambit unsay naa nimo to share ngadto sa uban. So mao toy gibuhat sa mga sa mga early church, no? Sa mga early Christian church, sa disciples ngadto. Mao to nahitabo imbis mutabang ka and then sa prinsipyo sa kalibutan mo ingkang mutabang ka may tabo mawad-an hinuon. Pero lahi man pamaagi sa Ginoo. Pinapulong sa Ginoo, for my ways are higher than your ways. So initabo, the more you give, and the more you receive. No? The more you work, the more you labor sa Ginoo, ang Ginoo, the greater sad ang reward nga imong nadawat gikan sa Ginoo. So manay nahitabo sa church, manay nahitabo sa in the book of Acts, no? Nga ang mga disciples, ang mga early believers, wa gikabus na kaplagan nila, no? So nahitabo. So kita usab di ay aron nga ikaw ay kung gusto ka i-bless sa Ginoo, no? Part siya sa commandment sa Ginoo nga din mo trabaho ta diha sa simbahan, no? Trabaho na siya niya sayo wa ka kabantay nga ang pagsimba trabaho na na. No, nga pagsimba nimo sa Ginoo trabaho mo na. No, sayo wa ka kuan ba? Kaya nga naman, mao man ni usa ka rason nganong gitawag ta sa Ginoo. Kay itong nitabo mga kaguliyang dito sa langit kaniadto nga 1/3 sa mga kaanghilan gi-kick out sa Ginoo. Diba? Uban ato si Lucifer, itong mga inandin na si Lucifer, ay tabo nakalangan dito sa langit. So man nga Ginoo nag-raise siya og mga katawhan para mohulit ngadto sa nakalang sa langit. No? Ingana ba no? So man nga atong kinabuhi giumon ta sa Ginoo, gi-train ta sa Ginoo to worship, no? To worship God. Unya kanang atong pag-worship, man ingon nga dako kay na siya og kahimuan para sa ato nga kinabuhi. Amen. No? So, mana nga ang atong kinabuhi diha sa simbahan, no? Atong kinabuhi sa simbahan, nahimo ta nga saksi, no? Maning nga we go to church as a living witness to the world. So, mana nga ang imong gibuhat dito, nahimo to siya nga panag-ingnan sa mga tao sa kalibutan unsay gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen, no? Nganong musimba man ka, nganong pasalamat man ka sa Ginoo. It means naay gibuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi nga maayo, nindot kaayo. Nga ni resulta og pagdaig og pagpasalamat. Amen ba? Kay ang atong purpose dito, pagyango-ngo, di naman ingon nga pag-unload sa atong burden, kundi pagdaig, pagpasalamat man sa Ginoo. Amen. Kay kanang mga gitawag na tuog kanang mga kabugaton, igsoon, balik ko na ko pagsulti. Walay tao nga musugot ug ingnon na ko siya nga musugot ka nga wa na kay problema. So unsa may tabo sa tawo wa na problema? Ha? O magsige lang tingsik.
Oh, naas kasada maglakaw-lakaw. Way paki, no? Kanang mga taong lima sugot mo yung anak niyong kinabuhi. May nga pulong sa Ginoo naman tay mga kabugaton, natay burden heavily laden ng Ginoo. Duol nako. Wa mo ingon ang Ginoo nga ni duol nimo nako. Kuhaon ko na tanan nimong kabugaton. Wala. Ningon siya, kanang bugat ako nang kuhaon, ilisan nako og gaan. O, ilisan niya gaan. O, siya mo imong nga kuhaon niya ang kanang tanan. Kay lisod man kanya ang tawag, walay problema. Sugot mo, wala may problema. Ah? O, magsigil lang mo katawa kalit diha. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo, no? So, maayo gid kaayo atong Ginoo igsoon, no? So, man gusto sa Ginoo nga mahimutang saksi unsay gibuhat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Mao na purpose nga maadto ta simbahan para nga pagdasig ngadto sa uban, no? Mabuting ko nga balik ko kana nga lipay kay ka. Kita sa imong isod nimo kanang mga naiuban nga murag dugay na makasimba o mga bag-o pa nga naiuban isod magkusmod pang naong wa. Pero unsay may tabo silang imong sugaton, "Hi sister, hi brother, kumusta man ka?" Oh, tungod sa nadawat imong kalipay, imong napaambit ang kalipay ngadto sa uban. Unya, mato katong magkusmod mo katawa na sila. Yan naman na impart man nimo ang joy diha nimo, no? Ang kalipay nga diha nimo na napaambit nimo ngadto nila. So man siya nga makita sa tao nga unsa man siya unsa man siya kaniadto, no? Ug unsa man nahitabo sa iyang kinabuhi. You yourself become a living witness ngadto sa uban, no? Mao to si ingon si Paul sab nga sama sa nagkinabuhi ta sa gawas ingon si Paul, you are an open letter, you are an open book to the people. Nakita niya ang ilim imong kinabuhi. Mana diya sa sud sa simbahan, bisan bitaw sa mga midweek fellowship, di ba? Kinsa pa man diha na ng midweek fellowship nga, di ba? Naman ay testimony time, di ba? Unsay unsay bation nimo kanang naay mo testimony. Nya usay ikaw luya kay ka nga bukat kay imong gibati pero naay ni testimony nga mas dako pas imong problema unya nagpasalamat sa Ginoo kay gisulbad sa Ginoo. Di ba? Di ba madasig ka nang naay mga testimony, no? So inga na ba sumala kita mana siya usa na siya sa tawag ka nahimo ka nga witness. Nahimo ka nga saksi sa gibuhat nga kaayo sa Ginoo. Amen. Dapat igsoon, no? So mana kinahanglan nga muadto kita diha sa simbahan para makita ba unsa may imong kinabuhi karon. Giunsa man ka sa Ginoo. So man diha nga once magahiusa ta, mag-abot ta ngadto sa simbahan, naa diha ang pagdinasigay. Amen. Madasig kay ingon bitaw ang pulong sa Ginoo diha sa Matthew chapter 5 verse 16 ingon siya, "Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father." Imagine that, no? Ang ang tawo nga makita lang sa imong kamaayo o sa maayo nimong buhat o sa imong tabo. Maka-praise the Lord. Kani siya badlungon kani sa una pero karon praise the Lord. Buutan naman. Di ba? So mara gid na malig ko sa Ginoo ba nga say wag tigal ka bantay ba nga ang tao nakadahig sa Ginoo, no? Tungod lang sa imo nga kinabuhi. So nahimo ka nga witness, nahimo kang example. So mabito lang na mga termino sa mga churches nga ay nagitawag nila og mentoring, no? Nga diin naa sila gitawag mga mentor nga ilang gisunod, ilang gikuan, no? Pero ang ato diha nga ang ato gid nga pinaka ka idol ato nga ehemplo mao si Kristo Jesus, no? Ang atong kinabuhi dili gid na kalikayan nga naa mga tawo nagtan-aw nito. Amen? Unya sa ilang nakita nato mag-glorify ang Ginoo, no? Sa ato nga mga kinabuhi. Amen ba no? So dako kaayo og kanang kahimuan ang ato nga involvement diha sa mga kasimbahanan. Amen ba? Nabatay igsoon, no? So manay ko nga salamat sa Ginoo nga sa kayunan nga gihatag sa Ginoo nato nga maka pakita ta unsay gibuhat sa Ginoo sa tong kinabuhi. Amen. And then another thing, ingon sa igsoon, we go to church to feed our souls with the word of God and to receive instructions from God. Amen, no?
Usa sa ni siya ka rason nganong moadto ta sa simbahan kay dito sa mga simbahan sa matigumanan dito gipaambit ang unsa pulong sa Ginoo. And ang pulong sa Ginoo is the bread of our life. Is a bread of life, no? Bread of life. So tinapay siya sa kinabuhi o tinapay siya nga naghatag og kinabuhi. Amen, no? So mana nga kung ang imong lawas kusog mo kaon unyang imong kalag way simba-simba ang may tabo tambok imong lawas daot imong kalag, no? Sumana siya ang sitwasyon kay ang lawas mukaon man siya physical niya ang imong kalag ang iyang pagkaon na espirituhanon man matuig ng pulong sa Ginoo, man shall not live by bread alone, no? So dili mabuhi ang tao sa pan lamang, nagkinahanglan siya og pulong sa Ginoo. And usually makadawat ta og pulong sa Ginoo adto gid sa atong mga simbahan. Though karon makadungog man ta og mga kuan kanang ingon ta nga mga pagpamit sa pulong diha sa gawas, even diha sa internet o asan nga mga kuan no, sa Facebook na ay mga pambit nga pulong sa Ginoo. But I'm telling you, it is so far different gyud nga ang pulong nga napaambit diha sa imong simbahan. Kay timan ini asa ka nga na simbahan na bilong, it's like you belong to the body of Christ. So nahimo kang parte sa lawas ni Kristo Jesus, no? So kana nga simbahan na the local church nga asa ka na bilong, so parte na siya sa gitawag og universal church ni Kristo Jesus, no? Mana nga og asa ka na bilong adto ka dito ma-feed gayud sa sakto nga gikinahanglan para sa imong kalag. Amen, no? Kayo gadto ka sa gawas, lain-lain man lang broad man ang ilang kuanggod ang mga teachings diha nga gibutang. Kay ingon ka, gusto ka nga muhamis ang imong naong. Unya sa kalibutan daghan kayo nang gikuan diha, gi-teach nila nga say nagtuo ka nga ang sabon para sa tiil mo imo mabutang sa imong naong. So unsay may tabo? Ha? Kung ang sabon para sa tiil may mabutang sa imong naong. Delikado kayo. So mana sa diha sa imong simbahan, sa imong local church, ang Ginoo naga-reveal sa siya diha sa imong pastor unsay gikinahanglan nimo gayud. For God is so sensitive sa ato nga mga kinabuhi. So mana diha nga ang local church nga diin ka nabilong, no? Diha gid ka ma-feed gid ka sa sakto gayud nga pulong sa Ginoo. Nakaabot yung maigsuon, no? Kay o inko di man ko mo nga sa gawas makaton lang gyapon ta, di ba? Pero lahi gyud. I'm telling you, there's totally different yun. Manaingon ba nga kita gud mga tao ingon ang pulos kay we are like a living stone, buhi nga bato nga patong-patong ba. Bitumpi-tumpi hangtod nahimot ang usa ka altar simbahan sa Ginoo. So man asa ka na bilong, so stay you ka nagay purpose anang napita. No nga dili ta malinglahan sa mga pagtulunan nga naa sa gawas. Manay tantig kayo nga diha sa imong simbahan ma-feed gayud ang imong kalag. O madawat nimo ang proper instruction sa Ginoo. Amen. Nakuha mga tawa sa Ginoo, no? Naagit diha ang proper instruction nga dili nang patsamba-tsamba, no? So usbon ako ingon diha man ingon si Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4 ingon siya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen. Nabata mga tawhan sa Ginoo, no? So nakinahanglan gyud ang atong kaugalingon, ang atong kalag ug pulong sa Ginoo. Now in 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 unsa diha? Unsa may purpose sa pulong sa Ginoo? Ang pulong sa Ginoo magatudlo ato, magabadlong, magapanto na to aron kita ang magkakinabuhi o magkakinabuhi diha sa pagkamatarong. So manay purpose sa Ginoo, no? Nga gani ngundi ang pulong sa Ginoo is far sharper than a two-edged sword. Hait kayo ang pulong sa Ginoo na usay sakit, di ba? Oh, hindi sakit niya na uban yung grabe, hapit naman tangan lang pastor. Oh, gusto ka nganlan pag ka, no? So man nga sakit siya pero unsay tabo? Mudod siya pinaka kinauyukang bahin sa imong kinabuhi. Pero unsay tabo diya? Mughatag siya og kinabuhi nimo.
O kung muhambol ka, no? Dawato nimo ang pulong sa Ginoo, buhaton nimo unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. In James chapter 1 verse 22 ingon siya nga ayaw limbungi imong kaugalingon nga iko na kang mamati. Buhata unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Ug unsay may tabo, ikaw ra gyapon makabenepisyo, no? Kay everything works for the good of those whom God loves. Di ba? Pantunon sa Ginoo ang iyang gihigugma. Dasigon sa Ginoo ang iyang mga katawhan. Amen? No? So wala gyud laing tinguha ang Ginoo sa kinabuhi. Ingon dito sa John chapter 10 verse 10, the devil cometh only. No? Ang kawatan ni anhi anhi siya. Unsa iyang purpose? To steal, to kill and to destroy. Mo ni trabaho siya wa. No? Kawatan ka, no? Patyon ka, laglagon ka. Apan si Kristo ni siya, but I have come that ye may have life, life to its fullness. Nianhi ako aron paghatag o kinabuhing madagayaon. So, unsa maintindihan sa Ginoo? Anong iya kang pasakitan, no? Tungod kay gihigugma kaniya. Gusto niya nga mausab ang imong kinabuhi. Amen? Gusto niya nga maumol ka. Ay nga naman, naa siya plano nimo ngadto sa umaabot. Amen? Anong pulso? I have plans for you. Plans to prosper you. Plans to give you hope and a good future. So naay plano ang Ginoo nimo, no? Nya unsaon man pag-achieve ang plano. So man you need instruction how to do it and how it will works in you. So man masabtan nimo. Kay plano man sa Ginoo sa umaabot. So man nga kinahanglan nga mo stay kita diha sa simbahan nga asa ta nabilong. Ayaw pag-ambak-ambak, no? Kay kanang ubay nga nga og mga skitan ambak spikas, no? Delikado nagmahimo kag baki. No, nagtawag nila prag spirit ba nga magsiglayat layat. Dili man katubo ana. No? Kay ganang pulong sa Ginoo kanang buhing bato ba griprap amot kinsay pamilya ninyo kanang mga tawo mga riprap ay. Ako believe ko ng mga tawo kanang nasa dagat kanang mga riprap ba nga ang aping sa kuan magtupog ba, no? Plain gyud, no? Nga bato ganang gibuak unya may mga sila mo paom nga straight ang kuan ang naong, no? Ingana ta asa ka dapit dito baom gikas Ginoo. So pabilin gyud ka diha aron motubo ka. Imagine na ko no kinsa may mga farmer niyo nga magtanom kag umunggos karon ikaw ugma imo sang balhinon. Nasud adlaw balhin na ka, no? So asa kay kanang tanom, stay there. Focus yourselves there. Amen? No? Mana nga makadawat ka og maayo, di maayo, just stay there. Pabilin dia. Amen? Kaya imbo na ay purpose ang Ginoo nga in due season, no? Mutubo ka unya mag-harvest ang imong life para lagi niya sa imong kaayuhan. So mana nga naay instruction diha, maka-receive ka instruction, maka-receive ka og mga pagbadlong. Amen? No? Ang ato lang manang ingon ba nga naay gitawag og kanang making criticism constructive. Nakabasa mo na nakakuha og libro na nga making criticism into a constructive. Nga kung naay mga pagsaway nga imong matawat, no? Kuno na ako no, tinuod ba? Og tinuod, di dawaton usbon. Di ba? Kung dili tinuod, unsa may buhaton? Suko di kang di tinuod. Di man tinuod, di ba? Let it go. Amen. Naiso no? So, ingana ka siya, simple ra kayo. Kunya, kung mga pagtudlo nga angay nimo, okay? So, dawaton nimo ang hatag sa imong kaayuhan. Amen? No? Mana nga kay knowing nga ang tinguha na gid sa Ginoo para nang gibs ng kayuhan. Amen. Nawig so no? Mura gud kanang kuangod kanang naay mga sitwasyon diya sa physical nga naay mga bata nga nagmasakiton gihilantan nya paimnon og tambal, di ba? Kasi ikaw gani kay inog tambal, di minom og tambal. Kinsa may malipay ana, di minom og tambal. Unsa may imong purpose nang ipainom siya tambal? Di ba para siya maayo? No? Apan di siya minom kay kuan no, di ganahan. Mausap na atong espirituhanong kinabuhi. Pero masabtan nimo nung to si Ezekiel nga ang pulong kuno sa Ginoo pa nga mura kuno kuan murag dugos na siya nga musod pero nigsuo si imtiyan mo may pait-pait pero
Ining kasitol niya dindot kaayo siya og resulta. Maningon ka ba nga mao di ay nga ing ato ang gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi, di ba? In a future sa maabot nga panahon, masabtan nimo nganong ging anak ka, no? Karon say isod sabton pero mato ing nga maning pulong sa Ginoo part na siya sa instruction sa Ginoo nga mo-obey lang kita sa Ginoo. Mo submitar lang kita sa Ginoo, knowing that the God we serve look it forward for our good future. Amen. Why laing gitinguha nga magkabaton na ka og maayong kinabuhi. Amen. Namagson. Okay. So ingon sa dinhi sa Romans chapter 10 verse 17. Oh, ingon diya sa Romans 10 verse 17. Ingon siya nga we cannot separate our faith from the word of God. Ingon siya nga faith comes from hearing. And hearing by the word of God. So asa nagikan ang pagtuo? Ang pagtuo nagikan sa pagpaminaw o pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So part na sa ato nga pagsimba nga maminaw sa pulong sa Ginoo. No, dili ta pre sa una ba nga moabot tunga-tunga na. Nya, nasa uban nga igo lang nakasugod ni tunga-tunga muuli. Hoy. Oh, na uban no. So, pasensya ng uban na. Nga moabot simbahan ini ka kuana. Kanang wali na. No? Kay ganahan kay sila sa wali. Nya, naay uban nga ini mo apil sa first and worship. Ini guman sa first and worship, di na maminaw sa wali. Hoy. Oh. Oh, kanang mga kuan dia nakarelate dia. No? So, ang og imo tan-awon sa pamagi sa Ginoo, imagine so 24 hours na usa ka adlaw nga gigahin nato para sa Ginoo, 24 hours na. Yang ato pila naman ka oras tong gigahin sa Ginoo. Domingo, no? Taas 2 hours ra simba, di ba? Simba unya kuan worship. Wala kita maning kamot gid ta nga gasayo ta apil ta sa praise and worship, no? Kung mahimo mag-una ka simbahan, ikay mahimo assurate sa imong simbahan, indot kay na. No, ini pamauli, hindi nga mag-uli. Ang kanang communion ba, nagtigom. Amen? So make that day whole. Di lagi ingon nga worship, unloading of burdens, kanilang naasad ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So importante kay na no nga maminaw tas pulong sa Ginoo kay kasi nagtuo ka nga nagibaw naman ko ana pila na tuig si balik John 3 John 3:16 no. Pati man inigsoon, I'm telling you, every single verse sa Biblia, lain-lain na siya ug pagpatayag sa atong kinabuhi. Amen? Lain-lain na. Dili na ingon nga kana siya maulang gyapon. Lain-lain na og impact sa atong kinabuhi. So man importante gyud nga maminaw kita sa pulong sa Ginoo. Amen ba? No? So praise the Lord nga ang Ginoo maayo gid kaayo igsoon, no? Iya gitang pasabton. Okay. And then last na lang. Okay, last na lang. Para ko. So we go to church to honor God. Amen, no? So matuta sa simbahan to honor God. How can we honor God? By giving our tithes and offerings to the Lord. No? So ato ta simbahan, so aron sad nga makahatag ta sa ato nga tithes and offering adto sa Ginoo, no? So sama na ang tithes. Tithes is a 10% of our income. While offering is our voluntary giving as an expression of our love and thanksgiving to the Lord for His goodness unto our life. Manaingon sa Deuteronomy chapter 16 verse 7, no? So mala og imo nang tun-an diya sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 igsoon, imo makita ba nga kinsa may alkansi ani, no? Ingon ang pulong sa Ginoo kung maghatag ka gamay, ani ka gamay. Kung maghatag kag dako, ani kag dako. Di ba? But ang real score ani ingon ang pulong sa Ginoo, ingon diya nga he who gives seed to the sower. Di ba? Oh, kay atong matunggan bingon nga 2 Corinthians 9, the Lord loves a cheerful giver.
no? Malipay ka mohatag. Pero manayon ka ba nga unsa may akong ihatag? Ang pangutana po sa Ginoo, ingon po Ginoo, unsa may imong mahatag nako nga di nako hinatag? Di ba? O, what can you give to me that I have not given? Hinatag sa Ginoo, maningon na po sa Ginoo, He who gives seed to the sower. Ang Ginoo mo'y naghatag nimo sa imong ihatag, dili ikaw may maproblema unsa imong ihatag. Manay ingon diha nga Thanksgiving, pasalamat sa Ginoo unsay gibuhat niya sa imong kinabuhi. So unsa imong gihatag? Ikan lagi apon sa Ginoo. Ang imo diha nanghatag lang ka og share. Manay nga minta nga naganinumdum ka kamantay to kanang mga co-workers no, kanang mga company ning sweldo gani mingon diha ay share your blessings. Di ba? Kita sad no, manang unsa gibuhat sa Ginoo kinabuhi atong tigag-part ang Ginoo. Amen? Kailangan gani uban reklamo sila nga sa man napay tithes, napay offering. Nga ato 10%, uban magani is more than 30%, ato 10% sa imong abot. Kaya ingon diha nga more pa. Unsa may gibuhat sa Ginoo? Unya ingon pulong sa Ginoo, the more you give, the more you will receive. Mupugas ka og daghan, mo ani lang ang daghan. Di ba? So kinsa ba kansiya ni? Kansita? No? Mahutan ba ka? Wala eh. Ano man? Kinsa may naghatag sa imong gihatag? Ang Ginoo ra man gyapon. Amen. Ang ato lang di ay nga masabtan nato nga ang Ginoo, no? Ikaw lagi tang gisugo. Oh, ikaw lagi tang gikonbiktar nga mohatag ano man tungod sa iyang gibuhat sa ato nga mga kinabuhi igsoon. Amen ba? No? So one way na siya nga maka maningon ba nga we are not a reservoir. We are called to be a channel of God's blessing. Amen. Na magsunod channel ta. Di ta reservoir, nga madugay na mapuno, malimaho na. Channel ganito pa continuously flowing. Flow gina, flow. No? So man na gusto gina man nga nga naay mga tao nga nagsigig hatag. Pero wa gid maot di. Nasa mga tao nagsigig tipig, pero mura gatipig og kwarta sa bulsa nga buslot. Di ba? Nung tumana in sa Hosea, no? Sa ingon dito. At iman mag-unas inyo anya man, wag gikalimtan niyo ang Ginoo ay tabo. Nagsige mog tanom unya makaani lagi mog jutay. Sige mog hago unya wagit. No? Manang na mga tao nga wa magsalig sa sweldo, salig sa utang. Ngano man tungod kay nakalimtan nato ang pamaagi sa Ginoo Igsoon. Hello. Kani ingon si David, bata pa ko, natiguang na lang ko. La ako kita og tao nga alagad sa Ginoo nga nagpakilimos. Imagine that. How come? Og timan ini, the early Christian church, sa tabok nila. Kinsa man ang Ginoo nga ilang gilagaran. The God deserved is the same God that we have today. Amen? Ang ato lang is how or the way we serve, or the way we show our love to God. Malagin na siya ni Mother. Amen? Gani, ang imo na tanawon niya sa Malakay, it is commandment sa Ginoo. Kung sa may sahad sa Ginoo, if you give your tithes to God, I will open the windows, di lang windows, the floodgates of God's blessing. Imagine na. No? Kinsa may kuhan diya. No? So mo ni usa ka butang nga angay nato nga masabtan ba. Amen. No? So kining tanan igsoon man nga all things wala pa kita kundi para gid sa Ginoo. Manang everything is for Christ again. Amen. Dapat ang mga tauhan sa Ginoo. No? So manang ingon gini sa Luke chapter 20 verse 25 unsay gingon ni Jesus, ingon Jesus said, render therefore unto Caesar the things which are be Caesar, and unto God the things which be God's. So unsay iya sa Ginoo atong ihatag sa Ginoo. Unsay iya sa ni Caesar, unsay iya sa kalibutan, o ihatag sa kalibutan. Ikaw karon unsa man ka? Hello. Kinsa man ka? Unsa man ka karon? Di ba? Kaniadto diha ka sa kalibutan. Karon unsa man gikuha ka sa Ginoo gikan sa kalibutan, gikan sa ngit-ngit, gikan sa kinabuhi nga way ayo, way klaro, gikuha ka sa Ginoo, gidala ka niya sa kahayag aron mabatunan nimo ang maayong kaugmaon. You are chosen.
You are chosen by God. Pinili ka sa Ginoo. Amen? So dili ka ordinaryo nga tao. Muna nga karon unsa man ta? Ingon si Pablo, ingon si Paul, offer your body as a living sacrifice because you belong to God. Iya na ka sa Ginoo. So maningon na unsa may iya sa Ginoo? Ihatag sa Ginoo. Unsa iya kang Caesar? Ihatag kang Caesar. Kung ikaw iya sa Ginoo, offer everything iya sa imong kinabuhi. Wa ko maingon nga ihatag nimo na unsay na nimo. Ang sabot niya ba nga unsay na imposisyon nimo ilha nga wala kay imo kung wala dawali tungod sa Ginoo. Amen. Everything in us belongs to God. Kita mga trabahante ra ta sa Ginoo igsoon. Amen. Ang ato lang nga i-enjoy nato ang benefits sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Because everything in this world will just pass by. Ang ato lang nga dili na mabalik is the opportunity to serve and to worship God. Amen? Mga kagayunan nga kita makasimba pa, freedom to worship, freedom to work, no? Freedom nga maka-appeal tag mga activities para sa Ginoo. So di nato kawangon ito siyangon. Kay mabot ang panahon ug daghang mga tawo nagmahay sila nga wala na sila kay kayunan pagduol sa Ginoo. Amen? No? Wala na sila oportunidad nga makasimba pa. Kay nga naman nasuod na sila sa tabla nga kahon. Hello, before sila nahibaw sa kamatuoran. Kita karon nahibaw sa kamatuoran. Pasalamat sa Ginoo, pagitigaan taghigayon sa Ginoo. Muna ang pulong sa Ginoo. If you hear God's word today, now is the time of your salvation. Amen? Nga masabtan na to, nga nung kinahanglan nga musimba kita. Masabtan na to, nga kinahanglan mo apil kita og mga panagtigom. Amen? No? Nga nung mapil ta panagtigom, kay dito mahabwa na to, ma-unload na to atong burden. Dito sa simbahan makaampo ka nga to. Amen? You can do prayer activities in there. Kunya dito maka-fellowship ka, di ba? Mas natin mo ang presensya sa Ginoo. Di ba? Si bation mo. Indot ka ayo ang bation. Ya di lang ang presensya sa Ginoo, bisan ang mga tawhan sa Ginoo mahimamat nimo ngadto. O side di kang kabantay na naka-create og dako nga impact sa uban nga kinabuhi ang imong kinabuhi. Amen? You are a living testimony of the goodness of God. Maning ang pulong sa Ginoo, ikaw suga. So ayaw tagui ang imong kahayag. Ikaw asin. Ipasigarbo ang imong kaparat dagto sa uban. Amen ba? Namigsuon, no? So wa ta giingon diha nga gihimo ka suga aron taguan ka atur ka permis inyong balay. Ipakita ang imong kahayag. Ipakita ang kaayo sa Ginoo nga gibuhat sa imo ang kinabuhi. Amen? So, usbon ako, everything nga gipabot sa kinabuhi igsoon is an opportunity. Kay gayunan na gini. Amen? Mana nga ayaw pakyasa, ayaw usiki ang kagayunan ang ihatag sa Ginoo nga ikaw makasinati pagyud ug dugang pa nga mga pagpamuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi igsoon. Amen? No? Kay gitawag ka sa Ginoo, pili ka sa Ginoo for a purpose. God has a purpose. Amen. No? God purposely called you for a purpose. Dili masayang ang imong kinabuhi. But one thing, God called you to be a blessing. A blessing. And you cannot be a blessing if you are not blessed. Amen? Di ka makahatag kung wa kay madawat. Manang diha sa mga panagtigom, madawat nimo ang tanang matang sa panalangin. Amen. God bless. Maayong gabi sa tan. Kamuta. Dalaygon nga Dios, nagapasalamat kami kanimo Lord sa imong pulong ining kagabion. Salamat Lord, ikaw nagapukaw sa among mga kasing-kasing o God. Salamat Lord, na din ikaw nagadasi ka namo nga tanan mo paghago walay malabay kawang Father God. Salamat Lord, na diin sa mga butang nga among gihimo bisan sa mga tigumanan Father God. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo
nga ikaw na himaya malipay usab di ay na kami diha magahiusa pagtigom, magahiusa pagsimba kanimo Father God. Salamat o Dios nga padayon ka nagakahatag namo kay kayunan Father God. More opportunities Lord nga kami magatigom, magiusa paimaya si mga ngalan Father God. Dili lamang panahon sa Domingo, dili lamang panahon sa mga fellowship. Lord, kung mahimo even every day amahan, mahimo namo nga makabayaw kami sa imong pangalan Father God. Ug salamat Lord, salamat Father God nga padayon ikaw nagatudlo ka namo sa mga butang nga angay panamong pagabuhaton sa amo nga mga kinabuhi Father God, samtang kami magkinabuhi ni sa kalibutan Father God, isip yung mga tawhan Ginoo. Ug salamat Lord sa imong pulong nga nagatudlo ka namo, nagabadlong ka namo Father God. Salamat Lord sa mga tawhan nimo Lord nga imong gigamit kapag matuto namo nga kami magapaton gyud magasubay gyud sa dalan nga gusto nimo ang mga pagasubayan Father God. Busa ning kagabion nagapasalamat ako Dios sa mga kaigsuonan nga naangani karon nagapatalinghog simpulong Father God. Naging ikaw nagampo ko Dios nga ikaw usa mga tagbo sa gitinguha silang mga kasing-kasing Father God. Is it for their health man Father God o physical health, physical body Father God? I pray Lord God. So nagtinguha man o kayuhan, mayang panglawas Lord, ikaw mga grant ini Father God. And even those Lord katong maas na in need na ginahanglan financially, materially Father God, I pray right now O God. Ipakita nimo Ginoo ang imong kaayo sila makinabuhi. Lord, tagbuon nimo ang ilang panginahanglan nga magamit kini para sa imong kahimayaan Father God. O Lord, salamat bisan sa mga tigumanan sa imong katawhan Father God. Gampo mi o Dios nga naaman kami sa kalibutan Lord God. Lord, wala kami magtinguha nga nga manindot nga simbahan o sophisticated nga mga simbahan, but Lord, I pray Lord God nga imong katawhan magatigom sa dapit nga hamugaway komportable sila sa ilang mga palagtigom Father God. I pray therefore Lord nga ikaw maga-provide sa mga katawhan ng ginahanglan o mga tigumanan Father God. Mga katawhan ng ginahanglan o dapit nga diin adto sila magahiusa pagdayeg kanimo Ginoo. Lord, nagahiusa kami Father God pagbayaw si imong ngalan Father God bisan sa among national church nga din ikaw usab padayon magapahimutang magapalambo nga sa panahon nga kami magahiusa pagtigom ng dapit sa mga camp meetings na mo Father God, ikaw nagahatag ka namo og dapit nga dinhi mo katawhan Ginoo libre ug madagayaon kani nga magasimba kanimo Father God. So Lord, salamat Ginoo, salamat na tanang butang na imong gitagana sa among kinabuhi. Busa kami magkapadayon pagsimba, pagdaig bisan sa among pagbulag-bulag. Lord, ilhon namo nga wala mi mahimo wala ikaw sa among kinabuhi. Busa amo lamang kang daygon, simbahon ka namang pasalamatan ka namang Father God, kanungog himaya o Diyos, imo lamang kini. Di lamang sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 God bless. Maayo nga gabi. So,